dahil ako rin ay isang matigas ang ulo. Ngunit, saludo ako sa aking ina. Hindi ba niya ako ngayon naririnig? Mami, happy Mother's Day! Nalala ko, nakausap ko si nanay ko, di ba? Sabi ni Grace, ba't nagbabago-bago ang tawag mo, mami, ma? Ganun talaga kahit yung anak ko, namana niya na ata sa akin. Yung minsan tawag sa akin, papang, papa, dade. Parang alam mo yun, wala kasi kami nga na nanay. Nanay ko, ma. Ganun. Pero talaga merong ano. To all the mothers, Chen, nag-greet niyo na ba ang mami niyo? Natalie, hindi pa. So please, i-greet natin ang mga magulang. Sana dito yung mga anak na talaga namang sana pag ganitong mga panahon at okasyon, talagang wag natin bibigyan ng sama ng loob ang magulang, ha? Dahil araw nila ito. Of course, this is the day that the Lord has made. Of course, we will rejoice and be glad in it. Sa mga mothers, we salute you. And we pray for you, of course. Not just to salute you, but also to admire. Of course, we adore you. So, mga mommies, alam ko ang mga malls ay punong-puno, no? Pati ang mga bulaklak nagbibigay na regalo. Ano bang mga regalo natin? Ma'am, yung ka rin nabati mo na ba yung mama mo? So, lahat ba nabati ang kanilang magulang ng Happy Mother's Day? Sa lahat ng mga mommies, talagang pagod at hirap, ano? Nasa inyo talaga ang pagod. Mga lalaki, walang ginawa eh. So, totoo lang. Kung makapagsalita pa, no, pagod na pagdating sa bahay. Walang pagkain! Hindi nila alam, pagod ang mga asawa. Glenn, nabati mo na ba si Mama Yux? Okay. Ano ba regalo natin, Glenn, kay Mama Yux? Ano? Nico Hotel? Grace, anong regalo sa'yo ng mga anak mo? So, ano? Joy, nabati ka na ba ng mga anak mo? Dami tayo. Mi, nabati ka na rin ni Sayon? Mama Nuhi ngayon, Mama Nuhi. Last time ko Domo Nuhi, di ba? Titang, nabati na ba kayo ni Taiki? Nabati. So, lahat ng mga mothers, ngayon ko lang din nalaman nung naging parents ako, na ang hirap pala talaga. Kasi alam mo lahat ng mga bigat, mga problema, lagi nandiyan ang magulang. Kahit sa ano pinanonood kong mga National Geographic about yung mga dobutso, hindi naman kayo dobutso, no? Pero talagang binigay na, alam mo yung task, sa babae. Alam nyo ba, ulitin ko, lagi ito inuulit pag gani. Yung skeletal system ng lalaki, talagang kulang pala ang ribs. Pero ang babae kumpleto, diyan mo daw malalaman kung kaninong buto o skeleton yun. Sa lalaki ba o sa babae? Di ba nalala nyo sa history, nung si Adan nang inunang nilikha, pagkatapos ng pinatulog ng Panginoon, at nilikha si Eva. At ang nangyari, ang ribs ng lalaki ay kulang, kaya siguro laki ng tiyan ko dahil kulang lumubo yung, alam mo yun. Pero sa babae pala, kumpleto talaga sa kanila. Dahil alam nyo, bakit? Sa lalaki pala, akala natin mga lalaki, mga macho, at talaga namang hindi umiiyak. Pero alam nyo ba, mas strong pa pala talaga ang babae. Kasi talaga nasa kanila talaga ang task. Yung bigat, ng mga, alam mo yung pagtatrabaho sa loob ng bahay. Kaya sa mga asawa ha, sa mga husband, mga hubby dito, hindi lang, mga anak din, pasiyahin natin ang magulang ngayon. Paano po mapapasaya ang magulang? Interviewin muna natin. Grace, paano ako mapapasaya ng mga anak mo? Titang, ano po, paano kayo mapapasaya ng inyong si Taiki lang pala. Ni Taiki, ano yung kimuchi mo, Titang, para mapasaya ng Taiki? Isang kiss lang ba? Okay na yun. Kasi Titang, hug, no? Kiss lang sa mga pag lumaki ng mga anak, hindi na nagkikiss. Hindi rin yung nag-hug, na babaduyan sila. Di ba? Ayun, narinig nyo. Pagsunod lang. Yan naman ang kailangan natin sa mga magulang. Pagsunod, nakakatuwa na yan sa mga anak. Kaya, dito, nag-aasa ako, Lord, ano bang ang topic today? Sa Mark chapter 12. Basahin na. Maganda to. At dito ko nakita, napakaganda pala talaga. Ang Panginoon
up sa Mark chapter 12, verse 41 hanggang, ito lang, alam niyo to? The widow, yung nagbigay ang babaeng balo. Widow. Alam naman natin na widow, balo. Yung asawa, ang widow kasi, namatay yung asawa niya at so numama na siyang hindi nag-asawa. At yan ang tinatawag na widow. 12, Marcus chapter 12, Mark chapter 12, 41 hanggang 44 lang. Dito lang tayo bigyan kayo natin, mamaya, basahin muna natin. So, andiyan naman po ba kayo sa Mark chapter 12, verse 41 hanggang 44. Ito yung pagkakaloob ng babaeng balo. 41. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Verse 42, lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera o tinatawag na ichien o nien. Ano ba naman yon? 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. 44, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi nila kailangan. Ngunit, ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Notice about that. Let's bow our heads, close our eyes, and let's pray to God. Heavenly Father, we are so blessed, especially, Lord, sa ganitong mga okasyon. At ang Lord, nagpapasalamat kami sa buhay ng mga bawat magulang, ina, na sa oras na ito, Panginoon, na alam naman namin na yung perseverance, Lord God, ang hardship, at alam naman namin na sila, Panginoon, lahat ng magulang, pinapanalangin namin sa oras na ito, na ang pagpapalay, dumaloy, kalakasan, physically, emotionally, mentally, spiritually, O God. We pray for all the mothers, O God, na talaga namang, Lord, super mom, because of your guidance and your protection sa kanilang lakas, sa kanilang karunungan, at sa mga Lord, kanilang pagtatrabaho, we pray sa lahat ng mommies, even, Lord, in and out, sa loob man ng bahay, sa pagtatrabaho sa loob ng bahay, sa paglilinis, sa paglalaba, Lord, truly, Lord, pinahiram mo sila ng buhay at lakas para magawa ang mga task sa everyday living. We pray, Father, na bigyan pa sila ng, Lord, mahabang buhay, kalakasan, proteksyon, at higit sa Lord, kasiglahan at kapayapaan. Salamat, Panginoon. At Lord, ang kanilang isipan, alam naman namin na, Lord, ang mga mother, O God, ay patuloy lagi nag-iisip ang kanilang isipan, gayon din ang kanilang kalakasan. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa ganitong pagtuturo, Lord God, na buong buo ibigay namin ang lahat-lahat sa amin para sa iyo. Salamat, Panginoon, patnubayan ng araw na ito, pagpalain ng bawat magulang, bawat nanay na naririto, at saan man, Panginoon, sa amin sa Pilipinas, sa mga magulang ng bawat isa na hindi kasama, Lord, may balik namin, ay, Lord, pagrespeto, pagsunod, at higit at bigyan mo kami, Lord, ng takot na sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat, ikaw ang tunay namin magulang. You are our true parents, O God. Kaya patuloy namin mahalin ka, at Lord, alam namin, Lord, na susunod to follow, na mamahalin at respeto ang magulang. Lalo na, Panginoon, sa Japan, na ang mga bata ngayon nawawalan ng respeto sa kanilang magulang. Ang pagsagot, Lord, ang pagbibigay, Panginoon, ng respeto nawawala. Dalangin namin, ang mga batang ito hipuin ng isipan, magkaroon ng takot higit sa lahat sa iyo, at Lord, pagmamahal at respeto sa magulang. Salamat, Panginoon, binabalik na namin ito na may maingat, pagmamahal at pagrespeto sa iyong tanging pangalan. We give you all the praise, the glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. So, ako rin noon, nung bata ako, hindi ko rin alam yung, akala lang natin sa buong mundo, nag-celebrate ng Mother's Day. Pero, did you know that the true meaning of Mother's Day is to salute them, ma-recognize, to honor them, kung gaano yung hardship nila. Kaya, mga kapatid, minsan, di ba, pag ako nga rin minsan, di ba, like ko na, yung air mats ko naman parang wala rin respeto. Yung nanay ko na pag wala kang padala ng pera. Pero alam minsan, yun nga, minsan pag yayakapin sila, doon sila bumibigay, alam mo, kahit malalaki na, meron na tayong sapat na isip. Pag hinag natin sila, kinis natin sila. Ando doon pa rin yung akala nila, yung maliit na bata na nagmamahal sa kanila. Kaya mga anak, huwag nyo nga hayaan na hindi nyo ikikiss, hug. A simple kiss, hug, and kahit yung pagsasabi ng I love you, huwag nyo nga alisin yun. Mahal yun. Mahalaga yun.
Ha? Walang kalikot. Pero dito, sa pinasa natin, palagay natin ng title, Giving All to God. Yan ang pamagat. Sabi nga ni Grace sa akin, wala ka ba ipapa-type? Sabi ko, wala. Papapahingayin kita. Kasi, mamanuhi ngayon. Parang makapahinga ka. At dito naman, bibigyan natin Giving All to God. Kaya dapat yan ang title natin dito. Maganda kasi, bakit? Doon daw sa templo, si Jesus pala nagmamatsyag. At sa kanyang pagmamatsyag, nakita niya kung paano magbigay ang mga tao. Ngunit, si Jesus, nung nakita niya maglagay, kasi we're not talking about dito yung amount eh. Ang pinag-usapan natin, how we give to God. Yung amount ng ating pagbibigay. Bakit kaya, ang tanong, bakit kaya kumalansing sa tenga ng Lord ang ichien o yung mamera? Ano sa tingin nyo? Pero ang mga mayayaman, naghuhulog sila ng ang lalaki ng hinuhulog nila. Baka hindi tumunog kasi itchimang. Kaya hindi tumunog. Kaya tumunog naman dahil barya. Pero may tumunog something na nag-captured kuminang sa mata ni Jesus at kumalansing sa tenga niya. Ano kaya yon sa tingin ninyo? Kung bakit yung dalawang mamera o dalawang itchien ay hinulog ng balo o tinatawag na widow. Ang widow kasi yung wala na siyang asawa. Pero may edad po ang widow ha. Kahit sinasabi ni Pablo rin, ang tinatawag na widow, yung tinatawag na hindi na siya nag-asawa. Totally all the way na siya. Single na lang siya. At alam niyo ba, sa mga widow, sa mga mommies na widow, mahal na mahal ni Jesus ang mga widow. Kaya sabi niya rin ni Pablo, tulungan ng mga balo. Mahalin sila, irespeto sila. Nakita natin yung tinatawag na yung kalagayan ng isang balo sa tinatawag na mundo. Ako, nanay ko, balo na rin, hindi na nag-asawa. Talagang, although namatay tatay ko, at hindi na siya nag-asawang muli. 80 na siya nitong August. Kaya uwi yung aking kapatid na panganay para i-celebrate ang kanyang birthday. At tinanong ko naman siya, gusto mo umuwi ako? Huwag na, padala mo na lang ako. Madaling kausap. Walang problema. Ganun na nanay ko. Padala mo lang, walang problema. Pero nakakatawa, siyempre iba pa rin ang presensya kaysa sa present. Iba yung present sa presence. Tama ba? Magkaiba yun eh. Kung meron ng present plus presensya ko pa, edi mas maganda. Alam niyo minsan ng magulang, lalo ng mga magulang, sila po siyempre limit na lang kanilang mga buhay. Pasayahin natin ang mga magulang. Huwag na sila bigyan ng sama ng loob. Kasi lilit na natin, binibigyan pa natin sila ng sama ng loob. Ngayon malalaki na, nagbibigay pa rin pa tayo ng... hindi mag-graduate ang magulang? Alam niyo ba't ko naramdaman? Ngayon akong parents na rin. Minsan parang pag nakita mo, minsan parang dadaan lang sa'yo anak mo, parang, baliwala lang, parang wala nakakita. Diba? Pero darating, tandaan natin ito, mga anak, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Wala kang respeto sa magulang mo, bastos tayo sumagot, tandaan mo, ipaparanas din ng Diyos ang ganyang mga kaugalian. Kaya if we show love, respect sa magulang, tandaan mo to, aanihin mo yan. Pagtulong, talagang totoo nga, no? Talagang ang magulang dapat irespeto. Actually, wala akong conclusion ngayon, pero binigyan ako ng Lord ng conclusion na may bibigay kong conclusion. So dito, istorya, yung may babaeng balo. Ang tanong ko naman, tingnan mo, sabi niya, maraming mayayaman, pinagmamasdan pala, ang pinakagusto kong malaman natin, nagmamasid pala ang Panginoon. How we give. Hindi lang pag yung tithes or offering time, hindi lang ganun. Pero, paano tayo magbigay sa Diyos? Minsan, Lord, bibigay ko ba ito? Parang ang simple-simpleng problema, bibigay ko pa ba sa'yo? Gusto ng Panginoon yan. Ang lahat kailangan natin, anong sabi niya dito? Anong kumalansing sa tenga at paningin ni Jesus? Kasi sabi niya, ang mayayaman, nagbigay lang yun, hindi naman nila kailangan. Ang mayayaman, nagbigay lang yun, na sobra nila. Pero may kumalansing sa tenga ng Panginoon at yung mata niya, nakuha yung ginawa ng tinatawag na balo o ng widow. Ano yung kumalansing? Pag tiningnan natin, binigay niya lahat. Yun na ba yung lahat ng pera niya? Sabi ng Bible ko, Bible mo, Bible niya, Bible nating lahat. Sabi niya, lahat na daw yun na ikabubuhay nilagay. So meaning, yung kakainin niya, nilagay niya na
Ano ibig sabihin? May kalakip ang anong paglalagay niya. Ano yung kalakip ng paglalagay ng widow? Pananampalataya. Ano pa? Pagmamahal sa Panginoon. Pagtitiwala. Mahalaga yun eh. Kasi bakit yung pagtitiwala? Yun na lang ang kanyang pera. Pagkatapos nun, yun na lang. Parang pag ganun mo ng bulsa mo, ay, dalawa na lang. Ay, itchin na lang. Kayo ba, kung yun na lang ikakain ninyo, yun na lang yung last na money, ibibigay pa ba natin sa Diyos? Ang pinaka-point ko dito is yung pagtitiwala sa Panginoon. Lahat-lahat, ibigay natin sa Panginoon. Tiwala, pagmamahal, yung ikabubuhay, ibigay mo. Ang gusto ko sa widow na ito, binigay niya yung ikabubuhay niya sa Panginoon. Tayo ba? Baka naman para tayo yung mayaman na baka sobra lang yan. Baka ang laki nga nung binigay natin sa Diyos, pero yung sobra lang. Hindi niya tinitingnan ng amount. At tinitingnan niya yung how we give to Him. Minsan kasi, yun naman pala, gagawin ko na itong justification. Unti lang palang gusto ng Diyos eh. Hindi ganun. Ang gusto ng Panginoon, yung lahat. Hindi naman yung lahat ng pera mo ibibigay mo, hindi ibig sabihin ng ganun. Ang pinaka-point ko is, ibigay natin kung ano man ang gusto natin para sa Panginoon, yung kabubuhay, ang pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Kanya na Lord, ito na lang ang natitira sa akin eh. Ang gusto ng Lord. Anong napansin mo doon? Ang gusto ni Lord, kung kailan ka walang-wala, masasait ka, yun ang tinitingnan ni Lord. Paano yan, Nate, sinasabi mo? Yung bang, Lord, parang wala na akong pag-asa, wala na akong matatakbuhan. Yun ang gusto ng Panginoon na ibibigay mo yung tiwala sa Kanya. Ang problema kasi natin, Lord, kaya mo ba to? Kasi ito na lang yung namin eh. We're talking about financial. Lord, ito na lang ko, pera ko eh. Paano kaya ito? Kakain pa, magbahanin pa anak ko, paano? Lord, ito yung tinuro mo sa amin. Kung paano balo, ibibigay sa'yo, at ikaw nang bahala. Ganon din po ako. Rokumang na naman, binigyan na naman ako ng sahod. Rokumang. Late na nga, kulang na naman. Pero, di ba, nailagay ko na yung aking pagmamahal sa Diyos. Nakita niyo, minsan, ganun ko, bakit may sealed with a kiss yun? Kala natin para ka namang sira, may ganun pa. Kasi yung binibigyan ko, mahal ko. Lord, galing na to sa ipon ko, hindi na to sa sweldo ko. Pero, bakit? Lahat-lahat ibigay. Binibigay ko para sa akin. Nasaid ba ako? Nakaready na yung ipapadala ko sa tuition ng anak ko. Said. Nangingi ba ako? Nangutang ba ako? Dahil, lahat-lahat ng tiwala, nilaglag ko na sa Kanya. May prinsipyo ang Diyos. What you sow, you reap. Napagpadala na ako sa nanay ko. Di ba? Saan ka nakakita ng ganun? Anong ibig sabihin? Himala. Tandaan natin, ang Lord lagi nakatingin sa kilos natin. How we live. How we give God sa lahat. Ben, magkano sweldo mo? Yung totoo. Hindi. Sagutin mo, tinatanong ka. Pag nag-lie ka, lagot ka. Ilan? Kaya pala walang problema. Sige, when it comes financial. Ito lang masabi ko, sana, ba't ganun? No? Ba't ganun? Lord, ba't ganun? Bakit sige ganun? 60. Roko mo. Dito to, honestly, late po yung pagbibigay na sa trabaho. Naka-ready na, na lang, ipipindutin ka lang, naka-send na yun. Saan ka nakakita ng ganun? Hindi ko hinahantay yung every month ko. Sa totoo lang, honestly, hindi ko hinihintay. Lagi ako may sapat. Bakit? Kung paano nagbibigay ang widow, lahat, Lord, sa'yo ko bibigyan. Lahat. Walang problema. Namumroblema ako? Hindi. Si Cheche nga namumroblema, paano bibilangin ang digit sa dami? Bakit nalalaglag na yung mga digit niya? Siya sana ganun. Isasabihin ko ulit, ba't ang mga Garcia family ganun? Naiingit na ako, ha? Cheche, walang problema. Glenn, walang problema. Yung tita ba, walang problema? Sa tingin niya. Tingin ko, wala. Ang asawa, napakaganda. Sabi ko, ba't ka nakaganyan? Mamanuhi daw. Pagbigay niya na.
Alam niyo, nakakatawa lang pag how we give to God, yung lahat. But ang daming title natin, giving all to God. Lahat natin ibigay natin sa Panginoon. Tayo ba, ang tanong, nakapagbigay ba tayo sa Panginoon ng lahat? Kahit yung mga maliit na problema, maliliit na mga worries, ibigay daw. Kasi ang gusto ng Lord lahat, pagtitiwala. Even yung mga, alam mo yung small decisions, small plans, Lord, sige, sa'yo ko bibigay pag-aaral ng anak ko, mga paano paggastos. Tinuturuan tayo. Alam mo, laking tulong sa akin ng tinatawag na compass ng buhay ko. Ito. Paano yung pagbibigay, paano magtiwala, paano magbigay sa Panginoon ng merong, alam mo yung magtutunog eh. Tumunog talaga nung nagbigay ang widow. Ting! Pero hindi niya napansin, ang liit nung nilagay niya. Pero ang laki pala nung kalakip nung paglagay. Pananampalataya, pagtitiwala. Ibig sabihin, lahat ng kanyang ikabubuhay, sabi niya, Lord, sino yung nagte-text dito, pati patot panabla? May ganun tayo, di ba? Yung pag parang, wala na to, sige ba, sugal tayo. O, namin, pati patot panabla na. Pag natalo ka, talo ka. Wala na. Pati pato mo, tsaka yung panabla, kanya na. So, ganun dapat tayo. Lahat-lahat ibigay natin. Ang tanong, binibigay ba natin sa Lord lahat? The problem is, tayo mismo, even the parents, the mother, tayo kasi mismo ang nagdadala lahat. Ito yung gusto kong i-point out eh. Lahat ng bigat, kinukuha mo. Tingnan mo yung widow. Wala nang kakainin, pero Lord, kayo na pong bahala. Wala na ako ikabubuhay, ikaw nang bahala. Yung ganun way of thinking, yung ganun pananampalataya, dapat meron tayong ganun. Yung pag nag-worry na ako, Lord, alisin ko na nga yung worries, sa'yo na to. Yun ang gusto ng Lord eh. Yung worries, even the worries, bigay natin. Takot. Doubt. Yan kasi mga pwede mong ibigay sa Panginoon eh. Pag nagbigay tayo, Lord, kunwari, let's say, Lord, pero kung mga lang yung kinita ko, ilang buwan, meron pang tuition fee ang mga anak. Pero, paano to? Pwede ako mag-alala eh. Pwede kong hindi ko ibigay lahat eh. Pero nung nalaman ko yung prinsipyo, how we give all to God, tingnan mo. Ang problema mo, hindi. Dahil ang Lord, ang provision ay patuloy na dadaloy sa'yo. Kaya tayo naiipit kasi hindi mo lahat nabibigay sa Kanya. Tiwala, pananampalataya, pag-ibig, respeto, lahat sa Panginoon. Wala na akong maituturo, kundi yun. Sino dito hindi nag-aalala? Lahat po tayo nag-aalala. Monthly. Alam mo yung minsan pagpadating na yung katapusan, sino madalas dito nag-aalala? Yung, ayan. Sino pa? Marami tayong naaalala. Pero, kung ibibigay mo, di ba sabi, sino nakakalala ng kantang Trading My Sorrow? Ang gusto ng Lord, makipagpalit ka. Parang ganito. Natalie, ibigay mo sa akin yung resibo. Tapos, huwag mo ibigay. Hawak mo na. Amin na. Alam mo, minsan ganun tayo sa Diyos. Pag sinabi amin na yung babayaran ko, yung pang-monthly mo, Lord, kaya mo ba? Pag sinabi niyang amin na, bigay mo na. Pero ang nangyayari nun, literally, parang gusto natin kasi, Lord, ito babayaran mo kaagad. Ang Lord, ang gusto niya, pag parang tayo, ang lahat natin, ibibigay natin sa Kanya. Ako, sa akin talaga, binigay ko na lahat. Bahala na ang Lord. Tapos, nag-worry ba ako? Hindi na ako nag-worry. Siya nang bahala eh. Sa bawat araw ko, pag-stay ko dito, siya nang bahala. O, di ang sarap ng buhay ko. Hindi na ako nag-aalala. Hindi na dumadami uban ko. Nakita niyo, wala nang uban, di ba? Hindi, kinulayan ko lang yan. Pero nakakatuwa, ang tao daw pala makikita mo na may kapayapaan sa mukha. Nakita niyo ba? Kitang-kita ba, Che? Okay, good. Pero totoo yun eh, makita mo na yun na dapat puno-puno ng problema. Pero tanda mo kapatid, ito nawa ang magbigay sa atin ng kalakasan, giving all to God. Lahat. Huwag ka magtitira. Just like the widow. Yan ang gusto kong may turo. Lahat ibigay mo. Hindi lang naman pere. Actually, hindi nga kailangan ng Lord ng pera. O ba't may nagbibigay sa church? Paano sila magbabayad dito? Meron ako napanood ng nakaraan. Yung babae, nag-ano siya sa Amerika, sa Oklahoma, na-hook siya sa drugs. So, yung storya, nakakatuwa. Dahil, even yung, sabi niya, even yung dalawang anak ko, akala ko yung custody mawawala sa akin kasi nag-drugs siya. Ngayon, ang gusto niya sana, sabi niya, alam mo, nakakatawa dahil kasama niya yung anak niya sa labas sila, nagpapakain sila sa mga
homeless. Meron pa siyang mga ginugupitan yung mga, natuwa nga ako doon, ginugupitan yung mahabang buhok na homeless, mga nahook sa drugs. Kasi ang inaano pala nila ngayon, sa Amerika daw, once na nahuli nag-drugs, kulong kagad. Parang ang gusto nila, parang i-ano muna daw, parang ilagay lang sa muna sa mga wag ilagay behind bars. Parang tingnan kung bago. Yun ang inaano nila ngayon. Meron din isang congressman na black. Pagkatapos niyang siya ay congressman, at alam mo ba kung ano siya? Siya ay pastor, reverend. Nakakatuwa na makita mo yung mga ganun. Nag-worship pag Sunday, siya ay nagtuturo, nag-preach. Pagkatapos pagdating naman ng nasa House of Representatives siya. At nung yung babae, nahook siya sa drugs, ngayon ang buhay niya, sabi niya, wala na rin akong pera. Lahat pag kumikita akong pera, binibigay ko dun sa namin, para pagpapakain feeding program sa mga homeless. Di ba? Yun ang mga tunay na pagkilos eh. Hindi church, siya mismo. Kasama niya anak, nag-rap pa sila. Ang cute nga nila, pati yung anak niyang babae, ang ganda. Nag-rap sila sa harap ng tao. Tapos papakain sila ng hotdog, yung mga homeless na tawag nila. Tapos nagpipreach sila about kay Christ. Tapos nag-worship sila doon. Hallelujah. Pati anak niya, nakakatuwa kasi laki ni Harold. Nag-rap din. Parang cool nung rap nila, parang inano lang nila, sarili nila. Pero about kay Christ. So yung mga tao nag-enjoy how to worship God. Paano yung at nung suddenly, na nagbago na siya, na ang buhay daw ng tao, sabi niya, lagi may pag-asa pag kay Kristo. Binigay niya daw lahat. At ngayon, alam mo yung custody, nawala sa kanya yung bata, yung dalawa. Kasi nag-drug siya. Nakuha niya yung dalawang anak niya. At ngayon, patuloy niya binibigyan ng lahat sa Panginoon. Kita mo? Yun, tao, drug addict. Ay, minsan nga, makita mo, gusto natin ng action ng buhay. Yung pupunta ka sa lugar na yun, mag-share ka about kay Christ, sa mga tinatawag na mga, sa mga nahook ng drugs, sa kulungan. Naalala ko noon, nagpunta kami, when I was college, dyan sa Mandaluyong, sa loob. Paano namin i-deal yung mga sirang, yung may tama. Kasi syempre, hindi mo pwede yun, may matatalimang ng mga dentista, di ba? Mamaya, ginagano mo, itarak sa liig mo, patay ka. Kaya yung pinakano namin, nasa likod ng dental chair. Tinitingnan yung paano behavior nila. At may mga talaga, nakahubad lang sila sa empty na room na malaki. Wala silang damit. Kahit babae. Tinitingnan namin yung behavior nila. Minsan, ganun lang sila. Naglalakad sila lahat. Salita ng salita. May mga iba na, ang iba daw pag nagwawala, ano pa sila? Hindi pa nila matanggap na sila may tamang isipan. May iba naman, nasa bar, pag nakakita ng mga lalaki kasi, babae kayo mamunti. Di tayo, pogi. Sabi ko, oy, ako kayo tinatawag. Pero lahat kayo mga, college kami. Meron kami mga subject na gano'n. At nakita natin mga gano'n, di ba parang, di ba tayo nagkaroon ng, alam mo yung pakiramdam na nahahabag sa kanila? Kasi kailangan nila syempre ng alam yung kalinga, pag-iintindi, yung pag-suporta. Kasi ako meron din ako kapatid na parang gusto ko doon ibigay. Di ba yung nakwento ko kagabi, yung sa bangko siya, yung binili yung bahay na siya yung pinaka-ahente. Nag-resign siya at ngayon, talagang nagtawag nga natin sa kanya. Maylin, sabi niya, ma'am, wala na ako doon. Nag-resign. Saan ka ngayon bangko? Hindi na, totally talagang wala. Binigay ko na yung buhay ko ngayon. Sa mga, sila pupunta sa mga drug, Tagaytay. Ginawa niya yung, kasi marami silang lote, ahente siya. Ginawa ngayon yung lote niya ng parang sa mga drugs. Doon na lang sila ngayon nag-focus. Family, yung kapatid niya. Hindi ba tayo natutuwa na may mga ganun lang? Kasi alam, sometimes, hindi natin maintindihan yung kimochi. Kasi wala tayo doon sa lugar na yun. Hindi natin malamdaman. Kasi wala tayong mga kapatid na nag-drugs, nahook sa drugs, wala tayong pamilyang ganun, wala tayong mga kaibigan. Pero pag alam mo, meron kang ganun, yung kimochi, mararamdaman mo kapatid. At gusto mo mismo doon, maibigay din ng buhay. Kasi may mga tao actually, sila talaga nangangailangan yung mga pangangailangan na pwede natin isuporta. Yung pag-share. Christopher De Leon, nahook sa drugs. Mga testimony. Ano sabi niya? Hindi ka magagaling dyan sa mga tinang rehabilitation. Gagaling ka pag binigay mo ang buhay mo kay Kristo. Christopher De Leon. Hello, kilala niyo po ba siya? Ayan ang sabi niya. Hindi ka gagaling. Kasi lalo pala kahit pala sa mga rehabilitation, meron pala
ano doon ng mga drugs eh. Tama ba? Kasi may mayayaman eh. Alam nila talaga na mayroong pera yun at sabik talaga yun eh. Pero daw, once na binigay mo kay Kristo ang buhay mo, totally lalaya ka. Kapatid, kilala mo si Kristo. Alam mo ang salita niya. Pinalaya ka rin. Kaya kapatid, ikaw mismo, pwede ka magpalaya din. I-share si Kristo na nagpalaya sa'yo. Yun yung, alam mo yung ganun yung gusto ko na doon ibigay sa mga tao na mga nag-drugs. O, pwede akong maggupit ako doon. Alam mo yung ma-share mo sa anong turo kagabi? Kung anong talent mo, i-share mo. Hindi lang puro lagi sa loob ng church, dapat sa labas. Alam mo, minsan nga, ang inaano ko din ng Lord, meron tayong mga gamit na marami. Sana nga kung nakakuha tayo ng storage natin, kuha tayo ng malaking box, yung mga hindi kailangan, mga baby dress, mga ano ng mga damit ng bata, damit ninyo, mga pang t-shirt, yung mga kahit ano pang mga pwede natin ibigay, ilagay sa church, ibigay yung kahon na yun, donation. Of course, ang padala, yung bayad ng church ang magpapadala. Hindi mo ba alam yung mga ganung bagay, nakakatulong tayo? Hindi, minsan itatapon nyo. Minsan, ibibenta ninyo. Ibigay natin, magkano lang naman yung, di ba, isend sa church, kung kaninong church na pwede natin ibigay, o courtesy of sa Japan, o donation namin, love gift namin sa inyo. Ang dami yung mga gamit, tama po ba? O ipunin, ilagay sa box, ipadala doon. Hindi kayo magpapadala, wala kayong kagastusin. Ang church ang magbibigay. Tama ba? Gusto nyo ba yon? Ang dami yung gamit. At makakatulong pa tayo. Tama ba? Maganda ba yon? Gusto nyo ba yon? Sa bawat church ninyo, kilala nyo yung church, padala natin. Tayo, anuin natin yung fund. Para saan niya? Pag bumalik ang Lord, wala na yan. Gamitin natin hanggat maaga. Amen ba? O padalhin sa church. Ayun. Padala natin si Archie. Glenn, no? Alam niyo, alam ba ko yung kimuchi na ano ko? Nung ako'y graduate na, sabi sa akin ng pastor ko, nagkaroon kami ng medical tinatawag na, ang tawag dito, libreng bunot. Yung isang kapatiran namin sa Pilipinas, siya naman optometrist. So, ang tema namin is, Bible, biblical, mata sa mata, ngipin sa ngipin. So, in-invite lahat, libreng bunot, libreng tingin ng gawa ng salamin. So, maraming tao. Alam mo, minsan yung pakiramdam na makatulong kayo, walang bayad pinakain lang kami. Ang sarap ng pakiramdam, kapatid. Yung alam mo na kapag ka sa ibang tao. Kaya kapatid, bigay natin lahat. Alam mo ngayon, sabi nga nung nalala ko yung kumakalansing sa tenga. Sino ka ba nung Saving Private Ryan, hindi Private Benjamin Saving Private Ryan. 'Di ba? Ang tema nito is ang story sabi kay Tom Cruise, i-pull out si Ryan, si Private. Sinong Ryan? May kapatid diyan, dalawa, namatay na yung dalawa, si Ryan na lang ang natitira. Hindi pa pwede, alam natin yan, yan na. Kapag namatay na yung dalawa, kapatid, yung kasi gera noon ipo-pull out si Private Ryan. Ang nangyari, pumunta ngayon ng tropa ni Tom Hanks at ipinull out si Private Ryan. Alam mo ang talagang na-capture diyang ang damdamin. Kung sinabi, di ba, kinakuha na nila, tapos siyempre may mga kalaban, pinasabi, hanggang sa si Tom Hanks, doon may granada, sumabog, di ba, hindi siya sino nakapanood noon? Yun talaga nag-e-echo sa akin, hindi ko makalimutan yung scene na yun. Ito naman si Private Ryan, nakatulala, nagkakabarilan, tulalay. Yung mga nag-ano sa kanya, mga tumulong para siya ma-pull out, may dala siya sa magulang ng buhay. Dahil yung sabi nga, nalulungkot na yung nanay. We're talking about, ngayon, nanay. Naipasok ko pa yun. Sabing ganun, sumabog, alam niyo ba, ang daming namatay sa tropa ni Tom Hanks? Ano sabi niya doon kay Matt Damon? Huy! Kasi napaupo siya dahil pinagisan ng granada, nagbabaril lang kasama para ma-pull out lang si Private Ryan Sabi niya, ito si Ryan, nakanganga, tulala. Maraming Kristiyano, tulala. Tama kayo ng bala, patay kayo. Huwag tutulala. Kailangan gising. Ano sabi, nakaupo si Tom Hanks? Sabi niya, huy! Magtago ka! Alam mo ba,
buhay ang itinaya para sa'yo. Alam mo bang, pumunta kami dito, hindi ka namin kilala, pero isa-save ka namin dahil may utos. Ang utos sa amin na nakatataas, isave ka. Kaya nga ang title, Saving Private Ryan. Nasabi talaga, nagbabarilan, nakatulala, nakatayo, na-shock. Kaya ngayon, nasabi niya, uy, magtago ka. Alam mo ba, ang buhay na inalay para sa'yo ng mga kasama ko ng mga sundalo, buhay. Ilan na lang kami o 3 na lang para lang ma-pull out ka. Ito naman si Private Ryan na maraming Kristiyano ang tulala. Kaya laging binabaril ni Satan tulala Madaling tamaan. Uy, magtago kayo. Sa mga Bible study, kumakanta, walang gana. Alam mo, isa lang word, nakalimutan ko yung word Parang gamitin mo ang buhay mo sa may katuturan. Yan ang sinabi ni Tom Hanks sa kanya. Uy, gamitin mo naman. Huwag mo sayangin. Parang ganun din tayo. Huwag natin sayangin ang buhay. Yan ngayon ang aking may padala ko. Sana maging mabigyan naman ako ng para mapadala ako sa ibang lugar. Para makapag-share ng mga Alam, pag umuwi ako, sana makapagbigay ako ng enough time para dun sa Tagaytay, makasabihin ko din, kilala kasi natin, Maret. Makapunta rin ako dun sa tinatawag ng, ano pala yung Christian, atin, rehabilitation. Alam mo ang nila? Only Bible verse. Dahil Christian pala si Maylene. Sabi niya, di ba si Joey na? Kaya nga layo, Tagaytay. Talagang dun mag-stay. Ang problema, ayaw ni. Meron na yung tatanggap na. Kaya ako, pag I hope and I pray, please pray for me na makarating naman ako doon at makapag-share about kay Christ. Kilala natin ang Panginoon. Pakilala natin ang Lord. Amen ba? Para may mga taong lumaya. Maraming mga tao kailangan lumaya. Hindi lang sila drug addict, hindi lang sila mga nakakulong. Makalaya sa dating buhay, sa dating past. Amen? Kaya, mga kapatid, let's all stand up. Ang ating conclusion pala sa mga magulang, Hulaan nyo. Sa Exodus. Glenn? Grace? 20. Ayan. Chapter 20, ang 10 utos. Hindi, isa sa 10 utos. Yung mahalin ang magulang. Okay? Hindi, 4 hindi. Hindi, 5. 5. Okay? Ito ang aking conclusion. Exodus chapter 12. 20 verses 12 ng Exodus. Itanda mo ito. Kapatid, sa mga bata, sa mga anak, ano ang sabi ng Exodus chapter 20 verse 12? Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Alam nyo ba, sa 10 utos, sa top 10 na Lord, tanging ito lang ang merong reward. Di ba lagi, huwag ka papatay, huwag ka mangalunya, huwag ka mag-imbot. Lahat, di ba? Pero tanging ito lang, pansinin nyo sa 12, ang ika-5 utos. Honor your mother and father. Sino yung nag-honor dito? Alam ko si Cheche, lagi ino-honor niya yung mama niya, tsaka papa niya. Maganda yan, Che. Si Glenn din, alam ko, nag-honor din siya ng mama niya. Si Mama Yux. Lahat dito tinuturuan. Si Natalie. Ano yung mama? Malayo man ang mama mo. Yan ang tinuturo sa loob ng church. Mahalin mo pa rin siya. Hindi mo siya nakasama, respect your mother. Yan ang tinuturo natin dito. Ha? Mahalin natin sila. Hanggat kung meron silang panlasa, i-treat sila. Bigay yung pagkain na gusto nila. Hindi yung tulad ng mataas yung BP mo. Buhay ka ba? Oo, kailangan ko moment na to. Buhay ka ba? Pinapatay ka na? Gusto kumain? Gutom na gutom ka, galing trabaho, nahihilo ka na? Bawal yan. Pag mag-BP ka, hanggat nag-BP nga ako, sabi wala na akong lakas. Gusto ko mag-BP sa leeg na para mabilis. Pag meron pa pong gana, kasi ang mga magulang, tatanda po sila, mawala na sila ng gana. Meron naman sila, may gana ngayon. Pag sinasabi nyo naman, kain ka na kain, ang takaw-takaw mo. Pag nawala naman ng gana, kain ka. Ayaw niya na nga Habang may gana pa kainin. Hindi ako nagpaparinig hanggat may gana pa kainin. Kwento ko lang mayroon pa naman tayong oras. Yung lolo ko, wala ko na kwento ko na sa inyo. Yung anak niya, bunso, naku,
Nung namatay yung lolo ko, siya yung number one na ngawa doon. Bakit? Alam niyo, nakakinain kasi mansanas. Ibinigay pala ng boyfriend. Nagutom siguro yung lolo ko, kinain niya, hanggat nagwala siya, nagalit siya, buhay pa at that time. Hanggang mga ilang araw, ayun, na-stroke, namatay. Ayun, siya yung iyak ng iyak. Pag may gana, pakainin pa sila. Enjoy. Sa lahat ng mga mother, tawagin muna natin lahat ng mga super moms. Please come forward. Ipipray po namin ng mga mommies na talaga namang Mama no se. Mama no se. Mama no hi. Dochi. Mama no se. Mama no, Yumi no Mama no se. Tama. Okay. Lang, hindi ka naman talaga nagkasama. Pero Glenn, wala ng ano.